Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily reading for September 2nd. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome po kayo rito. At maraming salamat po sa inyong pagbisita. General reading po ito ha, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. So, ang paunang mensahe po ninyo, we have number 35, Loyal Heart. So, feeling ko dito, you know, this is about you maaring meeting your soulmate. No? So, maaring may mga pagkikita dito, maaring may mag-i-introduce sa inyo dito with someone, and that someone is going to be maaring yung soulmate niyo. Mafa-find out ninyo that that is your soulmate or maaring that is your twin flame. No? Aries. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have number 6, not for you. Ayan. So, you know what, Aries? Maaring, ang iba sa inyo dito, maaring you are realizing na siguro may mga endeavor kayo, may mga ginagawa kayo na marirealize ninyo na that is not for you, no? Kasi, maaring may endeavor kayo or dream kayo that you are working towards, pero kahit ano ang gawin ninyo, no? Parang hindi umaayon ang sitwasyon sa inyo. Maaaring you've exhausted all your efforts na, you've exhausted all the resources na, you know, para mangyari ang gusto ninyong mangyari. Maaaring ganon. But still, no? Parang naiisip ninyo na maybe this is not for me. Maybe this is not for my highest good. Dahil hindi talaga nangyayari. Kasi 'di ba nga, siguro maaring naniniwala din talaga kayo sa kasabihan na kung hindi talaga ukol, hindi bubukol, no? Kaya it feels like to me that there is something na ginagawa kayo ngayon, no? Or maaring you've been exerting your efforts now for quite a while na diyan sa bagay na yan, pero talagang hindi lang siya nangyayari. It's not coming to fruition. Parang hindi siya nagmamaterialize talaga. Kaya it feels like to me, Aries, na you are going to realize that that is not for you, no? That something better is coming, or maybe something that is really meant for you will come towards you, no, Aries? So, tignan natin kung ano pa ang sitwasyon. We have exchanging gifts. Ayan. This is beautiful. This is beautiful because generosity, energy is at play dito, Aries. No? May mga bagay na marireceive kayo from other people dito, and may mga bagay din na you are going to share with other people, no? So this is the energy of generosity. Sometimes tayo yung nagbibigay, sometimes tayo yung tumutulong, and ngayon maaring kayo naman yung makaka-receive, maaring kayo naman yung hihingi ng tulong sa iba, if that's the case, diba? But you know what? Whatever you are still receiving sa ngayon as support and help from other people or gift from other people, parang Aries, talagang gagawa pa rin kayo ng paraan para may mai-share pa rin kayo sa iba, para may maibigay pa rin kayo sa iba. Hindi nyo pa rin ito sosolohin, hindi nyo pa rin ito yung sasarilinin, kumbaga, no? So this is really a beautiful thing, no, na ginagawa ninyo because you are very generous of anything that you have, no? So tingnan natin kung ano pa. We have a change in the wind. Ayan. So may changing of direction dito, no? Sa mga gagawin ninyo, Aries, lalong-lalo na dito. Because whatever it is that you are doing right now, or kung ano man ang pinag-aaksayahan ninyo ng oras ninyo, no? Ano yung pinag-focusan ninyo ngayon, you're realizing that maybe it's not for you. Kaya it feels like to me that there is going to be a change of mind dito, no?
magano kayo, mag-iisip kayo ngayon ng bagong idea, or maybe you might have new perspective, new idea, new inspiration dito. That's why you are changing your direction. No? You are changing your direction. Mag-iiba kayo ng plano dito. No? Maaaring totally different way of doing things. No? Pero same endeavor, or maybe you are changing lahat. No? Maaaring totally different thing and direction ang tatahakin ninyo dito, Aries. So, yun ang aking napipick up dyan. So, what else? We have building blocks. Ayan. So, you are going to, ang na-pick up ko agad dito, you are going to re-evaluate the things na ginagawa ninyo. No? Ano yung mga first steps na ginagawa ninyo? Ano yung foundation ng inyong ginagawa dito, no? So, ang iba sa inyo dito, parang you are going to focus on building a strong foundation doon sa kung ano man ang binabalak ninyo. Kasi maaaring yun ang iniisip ninyo na siguro kasi hindi matibay ang pundasyon ng ginagawa ko. Maaaring, di ba? Kaya hindi siya mabuo-buo kasi kung baga sa bahay, wobbly agad. Yung haligi agad is wobbly. Kaya hindi talaga siya mabubuo. It will self-destruct. Ika nga, diba? Kaya maaring ganun ang naiisip ng iba sa inyo dito. That's why you are going to get back to the basic. No? You are going to get back to the basics at pag-iisipan talaga ninyo on how you are going to build a solid foundation dito sa gagawin ninyong sunod, no? You're going to maybe set new intentions dito. Maybe you are going to set a new way of doing things dito sa susunod ninyong plano. Kasi definitely there is going to be a change of plan dito for some of you, Aries. So good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages reading for September 2nd. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo dito, welcome po kayo. At maraming salamat po sa inyong pagbisita. General reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat po, ha? Thank you. So, we have number 28, building blocks. Lumabas din ito sa Aries reading, Leo. Kaya maaring meron kayong Aries placement sa yung chart, or maybe you are dealing with an Aries, no? So, this card signifies, Leo, na you are setting new intentions, no? Maaring may mga bago kayong gustong gawin, maaring may mga bago kayong plano dito na gusto ninyong isakatuparan, no? At pinag-iisipan ninyong mabuti yan. Pinagpaplanuhan ninyong mabuti kung ano man ang endeavor na yan. Talagang inihahanda nyo muna ang inyong sarili, pati na ang endeavor ninyong ito. Talagang pinag-didiskartehan ninyo. You are strategizing on how you are going to lay a solid foundation dito sa endeavor na to so that maka-assure kayo na it will be a success. No? So, what else? We have TikTok. Ayan. So, time is ticking. Leo, time is ticking. Maaring matagal kayong naghintay, no? Sa pagkakataon nito. At maaring ngayon na. Ngayon na, parating na, no? Or the time has come na talagang sisimulan nyo na kung ano man itong plano ninyo, no? This is divine timing, Leo. Parang sinasabi dito sa inyo na tama na yung pagpaplano, tama na yung pag-strategize, Leo, because everything is ready na for you. Divine timing has come. Kaya now is the perfect time to start whatever you have planned out, diba, dito. So, this is really beautiful. What else? We have here and now. This is an invitation for some of you, Leo, no? To live in the here and now. No? Kasi maaaring iba sa inyo dito is still yung parang binabalik-balikan pa rin ninyo lagi yung nakaraan na, no? Parang napakalaki pa rin ang impluwensya sa buhay ninyo, sa present moment ninyo ng nakaraan na. Kaya naman siguro parang
hindi kayo makausad-usad sa buhay, no? Parang hindi kayo makapag-move forward sa buhay kasi you are still attached, no? Or so attached with the past, no? Kaya parang sinasabi dito sa inyo na, teka lang, Leo, okay? Nasa left ninyo is the future, nasa right ninyo dito ang past. But those are parang unrealistic, di ba? Na napagtuunan ninyo ng pansin ng majority ng inyong panahon ang nakaraan na at kung ano man ang in the future. But because yung nakaraan na, tapos na yun eh. Wala na tayong magagawa doon, no? Tapos na, closed chapter na yan. And ang future naman, we don't know exactly what is happening in the future, di ba? There is no guarantee na yung plano ninyo yun talaga ang mangyayari, 'di ba, sa future. There's no guarantee na kung ano yung ine-envision ninyo in the future, yun talaga ang mag-unfold because the future is never promised, 'di ba? Tomorrow is never promised. Kaya ang invitation sa inyo ngayon, focus on the here and now. Live in the here and now dahil the power is now, 'di ba? Leo, ngayon, no, sa present moment, marami tayong maaring gawin. Maaari tayong maraming ma-create sa buhay natin, no? Na talagang mai-enjoy natin ngayon, masi-savor natin ngayon, mai-embrace natin ngayon. Okay? So, yung naririnig ko lang, just be realistic dito, no? Past is gone, that's done. Tomorrow is, we never know what's in store tomorrow. Kaya let's just focus on the here and now. Live in the here and now. Live in the moment, no? We have truth be told. Ayan, there is a truth, no, that is coming to light. Maaring truth ito, sarili mong truth. No, maaring this is yourself, na maaring may mga bagay or maaring may parte ka, may parte ng buhay ninyo na hindi ninyo inilalabas, hindi ninyo isinishare sa ibang tao in the past, Leo. But now, maybe you are deciding na it's about time na, no? Na ilabas ko na ang kung sino ako, kung ano ang totoong ako, kung sino talaga ako. 'Di ba? What am I capable of doing? Yung mga ganon. Parang what you see is what you get na ngayon. Yun na ang gusto ninyong mangyari. Kaya, there's no secrets na. No? You are sharing the real beauty. No? You are sharing with the world who you really are. So, talagang you're going to live your truth na ngayon. Yun ang aking napipick up dito. Honesty, no? Honesty, yun ang irali ninyo ngayon, Leo. Honesty, unang-una sa sarili ninyo, no? And with that also, honesty to other people is going to follow, diba? Yun na ang gusto ninyo ngayon. Yun ang gusto ninyong i-cultivate ngayon na ugali ninyo or quality ninyo, no? So that is really beautiful. And also, hindi lang yun sa sarili ninyo but also in communication, no? Communicating with other people also, you want to be very honest na ngayon. You want to tell the truth. You want to speak your truth then ngayon, no? Or you speak with truth, communicate the real thing, kumbaga. So what else? We have 12, change in the wind. And so for some of you, there is going to be a change coming in, no? And maaaring isa na yan, yung truth be told, kasi hindi ka na, alam mo yun, wala ka nang itatago ngayon. You're going to share with the world who you are, 'di ba? Lahat ng about you, gusto mo nang ilabas yan, gusto mo nang i-express yan, no? And that's why maaring yan ang pagbabagong magaganap, no? The way you think ngayon, the way you see things, the way you see people, it feels like to me that is going to come as well dito sa pagbabago ng kaisipan ninyo sa ngayon about being honest with yourself, about being honest with other people. So definitely a change is coming from deep within you, unang-una.
no? So good luck to that, Leo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 2nd. At general reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. I truly appreciate it. At kung bago naman po kayo dito, welcome na welcome po kayo. And salamat sa pagbisita. Pauna mensahe po ninyo is orphaned. Ayan, we have number 5. You know what, Sagittarius, ang iba sa inyo, it feels like you are left alone. You are left in the cold. Kumbaga, pakiramdam ninyo, siguro mag-isa lang kayo. Wala kayong karamay, wala kayong mahingian ng tulong, wala kayong kasangga, no? So, yan ang maaaring nararamdaman ng iba sa inyo dito, Sagittarius. Parang there is a need for some of you dito na makaramdam ng belongingness, no? Kasi maaring maaring isolated, yung parang ina-isolate mong sarili mo, maaring ganon, because of something, no? So, yun ang nararamdaman ng iba sa inyo dito. Yung maaring pakiramdam ninyo na i-stress kayo dahil hindi kayo mag-fit, no, sa kung kanino man, hindi kayo mag-fit sa kung saang community man, or di ba, kahit sa trabaho, pakiramdam ninyo hindi kayo mag-fit, 'di ba? Wala kayong kasangga doon, wala kayong makaibigan doon, maaring ganoon. So, and even in the family, no, pakiramdam ninyo siguro isolated din kayo kasi maaring yung mga kung ano kayo, parang hindi tanggap ng pamilya, maaaring ganoon. So, kaya masyado kayong nalulungkot, no? Yun ang aking nararamdaman dito, Sagittarius. Pero, you know what, Sag? Try to change, no? Try to change that thinking. Kasi unang-una, Sagittarius, tandaan niyo na every one of us, is unique. Diba? We are unique from each other. Kaya hindi rin natin pwedeng ikumpara ang sarili natin with other people. Diba? Lagi tayo kasi normal din yun na sometimes may mga tao talagang hindi natin makakasundo, may mga taong hindi parehas ang wavelength natin, ika nga. Kaya diba, hindi rin natin nagiging kaibigan ng iba dahil magkaiba tayo ng perspective, magkaiba tayo ng pinaniniwalaan, yung mga ganon. But you know what, there will always be someone, no, that you will feel home with them, no? Sag, kaya maaring ang kailangan ninyo dito, tanggalin ang barrier ninyo between you and other people. Kasi maaring ganon ang nagiging sitwasyon dito. Maaring ikaw din yung nagki-create ng barrier between you and other person, no? Kaya you are feeling alone, you are feeling lonely at the same time. Dahil maaring ikaw mismo yung nagsiset ng barrier between you and another person. Okay? So, laging magkakaroon ka ng kaibigan. Merong taong makakasundo mo, no? Sag, kaya wag mong isipin na nag-iisa ka. Wag mong isipin na wala kang na walang gustong makipagkaibigan sa iyo. Okay? Just try, keep trying. We have number 44, thinker. Ayan, so see, you are thinking too much. Sagittarius, you are thinking too much. Ang dami mong iniisip sa ngayon. Ang dami mong pinoproblema siguro. Ang maganda lang dito, Sagittarius, sa pag-iisip, no? Transmute that negative thoughts into positive ones. Sige, mag-isip ka na mag-isip, pero yung isipin mo on how you are going to change your situation sa ngayon, no? Ang isipin mo ngayon, how are you going to move forward from this loneliness, from this aloneness na nararamdaman ninyo. Think about something that you can do to create a beautiful change sa buhay ninyo, no? Na mabago ang inyong sitwasyon into a better and positive situation. Okay? Sag, maaari din na madami kayong iniisip dito na problema. Other than that,
no? So, maaring may mga ganun ding sitwasyon ng iba sa inyo. And we have blessed. Ayan, wow. This is really beautiful, diba? You are such a blessed person. Yun ang alalahanin ninyo, Sagittarius. Always remember that you are blessed just like anyone. Kaya parang hindi, wag mong isipin na to. Talagang binabalik-balik ako dito ng guides ko sa orphaned energy. Wag mong isipin na mag-isa ka lang. Okay? Wag mong isipin na hindi ka mahal ng Panginoon, na hindi ka mahal ng mga taong nasa paligid mo. Because you never know kung ano din ang nararamdaman nila. Kasi parang, ang pakiramdam ko talaga dito, ina-isolate mo ang sarili mo from them. No? Yun ang naging sitwasyon dyan. And, isipin mo na lang na you are blessed just like other people. Sagittarius, you are blessed. No? We have, tignan mo, meron tayong dalawang synchronicity here. Double numbers. We have master number 22 and we have number 44. So, I suggest Sagittarius, no? Dahil pakiramdam ko dito maraming impormasyon ang dapat mong marinig or mabasa dito, no? Please check on master number 22 and kung anong ibig sabihin din ng number 44. No, marami ng blogs and articles online ang nag-i-explain po ng mga number meanings. Kaya please look up, no, these two numbers kasi makakatulong yan ang mga impormasyon diyan na mababasa ninyo will resonate with you. Okay, Sag? So, alalahanin ninyo na you are blessed. Okay? You are blessed. Marami pang biyaya ang parating sa inyo at marami pang magagandang pangyayari ang mangyayari sa buhay ninyo. Okay? Kaya you need to get up from this situation, move forward with your life. No? Sag, mag-isip kayo ng magagandang bagay so that magagandang sitwasyon din, magagandang experiences din ang dumapit sa inyo. Okay? We have co-create. Ayan, number 40. See? Co-create. Sinasabi dito ng spirit sa inyo. This is a reminder for you, Sagittarius, na hindi lang ikaw yung bumubuo or gumagawa ng kapalaran mo, kung ano ang mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. God is co-creating with you. So, parang iniimbitahan ka dito na alalahanin mo na God is co-creating with you kung ano man ang reality na gusto mo sa buhay mo. Kaya, yung parang iniimbitahan ka or ginigising ka dito na makipagtulungan ka sa Kanya. Okay? Makipagtulungan ka sa Kanya ngayon, Sagittarius. Okay? So, there are things or there are situations na parang gustong mangyari ng Divine Universe para sa iyo ngayon, but parang you are resisting. No? You are resisting. Kasi ano ka dito low vibration ka. Low vibe. No? Talagang napakababa ng inyong vibration. Dahil sobrang nalulungkot ka, sobrang nadidepress siguro, anxiety na ang nararamdaman ng iba sa inyo. And that is not going to help you create positive things or positive experiences sa buhay ninyo. No? Kaya ito ang sinasabi sa inyo dito ng Divine Universe na tulungan mo siya, no? Magtulungan kayo to create a beautiful change sa buhay mo. Get up from this energy so that you can help the divine, no? Create a happier life for you. Okay, Sagittarius, tulungan mo din ang sarili mo. Kasi 'di ba nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. 'Di ba? So we are definitely co-creating our reality with God. So, let's see what else. We have fork in the road. Ayan. So, merong confusion talaga dito. Merong muddled mind, confusion. Siguro ngayon, naiisip ninyo, should I stay in this situation where I am now? Or babaguhin ko ang ano ko ngayon, ang tingin ko sa mundo, no? Or babaguhin ko ang mga ginagawa ko sa ngayon. So maybe there is a decision talaga na iniisip din ninyo or kino-consider din ninyo. Kasi, oo, napanghihinaan kayo ng loob ngayon. Maaring talagang nalulungkot ang iba sa inyo ngayon. Maaring hindi nyo nga na-appreciate siguro ang mga blessings na dumadating sa inyo because sobrang nalulungkot kayo, no? Sobrang down ang energy ninyo, sobrang down ang vibration ninyo. Kaya ngayon, you know what? Maaaring pag-isipan ninyo
no? Maaring i-consider ninyo ang pag-stay dito sa sitwasyon na to, or you are going to move forward from that situation. So it feels like may mga thought ang iba sa inyo na ganon, Sagittarius, no? May naiisip siguro kayo din na kung ganito na lang ang mararamdaman ko, if I'm going to isolate myself talaga dito from other people or from the community I'm living, anong mangyayari sa akin? Ganito na lang ba ako? Maaring may mga realizations din ang iba sa inyo na ganon. Kaya dito sa thinker, no, talagang malalim ang iniisip ninyo. And maybe, isa sa mga iniisip ninyo ang sitwasyon na ganyan, no? Na anong mangyayari sa iyo if you are going to, to just be stuck dito sa sitwasyon na to. Diba? Kaya, Sag, always pray. Okay? Pray and offer your concerns to God. Okay? Offer your concerns to your angels. And you know what? Before you know it, magkakaroon ng pagbabago ang iyong kaisipan. That is going to change direction. At you will be enlightened on what you need to do. Okay? So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.